Hi guys, for today's vlog, so ang topic natin for today is ano-ano ba ang mga karapatan ng mga borrowers ng cash now at saan pwedeng mag-complain kung nahaharas ka na sa paniningil. Kasi sobrang dami sa comment section na nababasa ko na nahaharas nga raw sila sa paniningil. Yung iba pa nga raw pinagbabantaan pa. So kabayan, alam nyo ba na kahit may utang tayo, hindi tayo basta-basta pwedeng pagsamantalahan o abusuhin ng mga lending company. May mga malinaw na karapatan tayo sa ilalim ng batas ng UAE, particular sa Consumer Protection Regulation ng Central Bank. So sa video na ito, ililista natin ang mga pangunahing karapatan mo bilang borrower ng cash now. At ang mas importante, saan mo dadalhin? Pwedeng dalhin ang reklamo mo kung naharas ka sa paniningil. So una, karapatan mong makatanggap ng tapat at malinaw na impormasyon. Dapat malinaw sa'yo mula sa umpisa kung magkano ang interest rate, mga fees at ang kabuuang babayaran mo. Hindi ka dapat biglang magugulat sa hidden charges na meron. Kasama ito sa karapatang malaman ang transparency sa fees at charges bago pa man ito ipatupad. Yung iba kasi baka nagugulat, bakit ganito na yung ano ko, hindi naman to kasama sa pinirmahan kong kontrata. So karapatan nyo pong mag-dispute ng ganun. So pangalawa, karapatan mong tratuhin ng may respeto, hindi agresibo o abusive. So malinaw na sinasabi sa regulasyon na dapat tratuhin ng mga lending institutions ang mga customer na may kahirapan sa pagbabayad nang may empathy, hindi agresibo at expressly bawal sa kanila ang maningil ng namimilit, nangaharas. Yung mga ganyan yung mga nananakot, bawal yan. So pangatlo, karapatan mong protektahan ang iyong personal data. Hindi pwedeng ibahagi ang financial information mo nang walang explicit consent. Kaya kung sa tingin mo ay hindi maayos na ginagamit o ibinabahagi ang mga detalye mo tulad ng pagtawag sa mga kontak mo nang walang basehan, may batayan ka para magreklamo, okay? So pang-apat, karapatan mong maging malaya sa harassment habang may proseso ng debt recovery. Kung sobra na ang dalas ng tawag o kung tinatawagan pa nila ang mga taong wala namang kinalaman sa utang mo, labag ito sa iyong karapatan. Panlima, karapatan mong ma-resolve ang complaint mo sa loob ng takdang panahon. Obligado ang bawat licensed financial institution na magkaroon ng standardized complaint procedure. Kailangan nilang tugunan at i-resolve ang reklamo mo sa loob ng 30 business days. So ngayon, ang pinaka-importanteng parte, saan ka talaga pwede mag-complain kung naharas ka sa paniningil. So step 1 na gagawin mo, direkta mo nang i-file ang complaint sa cash now mismo. Kailangan mo munang bigyan sila ng pagkakataon na ayusin ang issue na ito bago ka mag-escalate. Pwede mong gamitin ang kanilang official website or official email. Ilalagay ko sa comment ang kanilang official email para dito. At para yan sa general inquiries at para naman sa mga issue tungkol mismo sa collections at harassment, ilalagay ko rin yung email sa baba. Okay? Idetalye mo ng buo ang lahat, petsa, oras at nilalaman ng bawat pagtawag na sa tingin mo ay naharas ka. So ang step 2 naman, kung di naayos o naresolba sa loob ng 30 days o hindi ka satisfied sa sagot nila, i-escalate mo ito sa Central Bank of the UAE mismo. So may dedicated Consumer Protection Department sila para dito. Pwede ka mag-file ng complaint sa pamamagitan ng kanilang website, centralbank.ae, o tumawag sa kanilang Consumer Protection Call Center ang 800-22823. So step 3, pwede mo rin gamitin ang Sanadak platform. Ito sinabi ko to sa vlog ko itong tatlong to So ito ay isang independent financial ombudsman unit at tinatag ng Central Bank noong 2023 na specialized para sa impartial at independent na paglutas ng mga financial complaints sa pagitan ng consumers at licensed financial institutions. So libre itong gamitin guys ha. So pwede mo itong bisitahin sa sanadak.gov.ae.
So, importante lang natandaan, bago ka pumunta dito, kailangan mo munang naka-file ng official complaint sa Cash Now mismo. Mag-file ka muna dahil tinatanggihan ng SANADAC ang mga complaint na hindi pa dumaan sa internal complaint process ng company. So, i-reject kayo doon kung kailangan meron kayong record na nag-complain kayo at hindi na-resolbahan ng Cash Now. Kapag nag-file ka ng complaint sa alinman sa mga channel na ito, bibigyan ka ng reference number at maaabisuhan ka via email o SMS tungkol sa progress ng kaso mo. Kaya siguraduhin i-save mo ang reference number para masundan mo ang status nito. Madaling salita kabayan, kahit may utang tayo, hindi tayo dapat basta na lang tanggapin ang mga kahit anong klase ng trato mula sa lending company. Okay? May mga protection tayo sa ilalim ng batas at may malinaw na proseso kung paano mo maipaglalaban ang karapatan mula sa direktang pag-contact sa Cash Now or pakikipag-ugnayan hanggang sa Central Bank, hanggang sa SANADAC na kung kinakailangan. So disclaimer lang mga kabayan, ang impormasyong ito ay galing lang sa official na Consumer Protection Regulation ng UAE Central Bank, SANADAC platform at kaugnay ng legal advisory articles. Para lamang sa pangkalahatang gabay, hindi po ito legal advice kasi meron po tayong mga basher, so hindi ito legal advice yung mga sinasabi ko. So para sa tumpak na assessment sa inyong sitwasyon, kumontak na lang kayo ng mga licensed na abogado sa UAE. Kung meron kayong experience sa Cash Now, good or bad man yan, i-share nyo sa comments mga auntie, mga uncle dyan, para mabasa ng iba nating kababayan at baka makatulong po sa kanila and magkaroon din tayo ng idea para sa mga susunod na topic. So stay tuned lang po sa aking YouTube channel, Jara Vlog, kasi doon na po tayo mag-upload ng mga upcoming videos natin. So yun lamang po, maraming salamat and please like and share my video.